Hindi na raw nakatiis ang mga residente ng 2nd District ng Surigao del Norte kaugnay sa umano'y hindi natapos at substandard na flood control at infrastructure projects sa kanilang lugar. Pinaiimbestigahan na nila ito sa ICI dahil nagpabaya raw ang mga otoridad at nagkulang sa inspeksyon at monitoring. Kabilang sa mga na-flag na proyekto ang construction at improvement ng mga kalsada patungong seaports sa Surigao City. Sa datos ng DPWH, St. Gerard Company ng mga Diskaya ang may hawak ng isang phase ng proyekto. At kaugnay niyan ay makakausap natin ang isa sa mga nagreklamo o complainant na si Wilbert Ga. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Wilbert. Hello, magandang gabi po, Ma'am Corina. Magandang gabi po. Opo. So ito po bang inyong inirereklamo ay flood control project at iba pang mga proyekto tulad po ng ano? Maliban sa flood control project po, Ma'am Corina, meron din pong dalawang bridges, malalaking bridges po ito dito sa lungsod ng Anauawon at yung isa ay sa Bonifacio Poktoy Bridge po. Okay. So mga flood control ito na napansin ninyo dati pa bago pa sumabog ang lahat ng mga kontrobersiya ngayon? O ngayon lang po ninyo napansin dahil marami na nga pong iniimbestigahan? Ito pong dalawang bridges, bago pa man pumutok ang issue sa flood control, kasi nasa radio, topic ko na ito palagi kung bakit delayed natapos yung proyekto. Tapos nung sumabog yung flood control issues, mga October, saka na ako nakapag-debut sa mga flood control projects. Mm-hmm. So sa kabuuan, ilan po itong mga proyektong inirereklamo ninyo? Inisa-isa ninyo po ito sa ICI? Yes po, Ma'am Corina. Actually, marami po ito pero naka-highlight siguro ng 5 or 6 na mga proyekto po. Mga 5 o 6. Okay. So sinuyod po ninyo lahat? Sinuyod ninyo lahat dito sa Surigao del Norte? Yes po, sa District 2, yung pinuntahan ko. In fact, mayroon akong pictures at saka videos na actual talaga na napuntahan ko. Itong mga proyektong ito, lalo na itong mga flood control projects. So, okay. So, natukoy po ninyo ang isa sa mga construction companies sa mga Diskaya. Pero hindi lamang po sila. Ilan pong construction companies ang involved dito sa mga inirereklamo po ninyo? Marami po, Ma'am Corina, na mga contractors. Marami po, hindi lang po, Gerard Construction. Marami po. In fact, may isa pang contractor sa Campo Bakwag na hindi pa sumabog itong issue na to, nag-file ng kaso yung former mayor dahil hindi po nagawa yung proyekto. Nag-file ang mayor o hindi po nag-file ang mayor? Sorry. Nag-file po. Meron pong isang proyekto dito po sa Campo Bakwag. It is worth more or less 50 million from Gicar Construction. Nung hindi po na-construct ito, yung former mayor ay nag-file sa ombudsman. So, ibig sabihin, talagang kahit na hindi pa pinasabog yung flood control issue, meron na talagang issue. Yes. Nakapagtataka nga po na hindi po lahat ng mga mayor ganyan ang ginawa, ano? At parang bagang sinisisi na lang o pinapasa yung sisi doon po sa sa DPWH o kaya sa contractor. Pero sa palagay po ninyo, dapat kasama rin po sa oversight function ang mga local government, hindi po ba? Yes po, Ma'am Corina. In fact, sa mga radio programs po, ito po yung tanong natin Bakit yung kayo na, halimbawa, itong mga governor, mayor, congressmen, alam nila na may proyekto na ginagawa sa distrito nila or sa munisipyo nila, bakit hindi po nila minomonitor itong mga proyekto na to? Dapat alam nila. Kung hindi man nila alam na may proyekto, imposible naman po hindi nila nakikita na mayroong construction na ginagawa. Correct. So ano po ang inyong inaasahan ngayon mula sa ICI? Baka maantala kasi mayroon pa pong pinagagawang bagong People's Commission.
Yung nga po ang hiling namin kanina, pero sabi namin, may tiwala tayo yung tiwala, Ma'am Corina, sa gobyerno, panatilihin pa rin po natin. Sa tingin namin, ito yung naging isang rason kung bakit kami nagpunta rito. Kasi may paniniwala kami na talagang tututuhanin ito ng ating gobyerno through ICI, Ombudsman, at saka itong ating DPWH. No? Sana maging totoo sila sa kanilang paghabol sa mga kontraktor na ito na nag-i-implement ng mga proyekto. Lalo na involved yung isang kontraktor na malaki yung issue sa yung Bisaya Gerard Construction na pumasok sa Surigao. So, kailangan talaga na tutukan ito ng ating gobyerno, itong mga construction at mga project na ginagawa sa ating mga lungsod at involved ang pera ng ating sambayanan. Yes, at involved din ang mga constituents mismo o yung mga ordinaryong pribadong mga mamamayan tulad po ninyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Wilbert Ga ng Surigao del Norte. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.